Pumapasok si Satanas sa iyong tahanan sa pamamagitan ng 3 pintuan at 99% ng mga tao ay hindi pinapansin ang pangalawang pintuan habang ang 3 pintuan ay nakamamatay. Pakiusap, makinig ng mabuti hanggang dulo. Unang pintuan, makamundong kasiyahan. Nais ni Satanas na sambahin mo ang mga makamundong bagay kaysa sa Diyos. Aakitin ka niya sa pamamagitan ng kayamanan, kasikatan at kapangyarihan. Kapag nahulog ka sa bitag na ito at lumayo mula sa Diyos, iyan ay pag-aanyaya kay Satanas na pumasok sa iyong tahanan. Pangalawang pintuan, pagpapabaya sa panalangin. Ang tahanang walang panalangin ay walang proteksyon mula sa Diyos at sasamantalahin ito ni Satanas. Sabi ng Diyos, kapag wala na ang Diyos sa espiritu ng mga tao, may naiwang isang upuang walang laman para sa iba pang mga bagay. At sa gayon ay sinasamantala ni Satanas ang pagkakataong makapasok. Kapag ang mga tao ay nakikipag-ugnayan sa Diyos sa kanilang puso, natataranta kaagad si Satanas at nagmamadaling tumakas. Pangatlong pintuan, negatibong kawalan ng pag-asa. Maaaring nakagapos tayo sa mga kasalanan gaya ng kayabangan, pagkamuhi, inggit at kawalan ng pagpapatawad at pinapamuhay tayo ni Satanas sa matinding pagsisisi, iniisip na hindi na tayo magbabago at na hindi tayo patatawarin ng Diyos. Ito ang panggugulo ni Satanas. Sabi ng Diyos, hanggat tumatalikod ang mga tao mula sa maling landas at hanggat nakakapagsisi sila, bibigyan sila ng Diyos ng mga pagkakataong makamtan ang kanyang pagliligtas. Mga kapatid, aling pintuan ang nabuksan mo para kay Satanas? Panahon na upang anyayahan ng Diyos sa iyong buhay upang wala nang mapasukang daan ng dyablo. Kung payag ka, amen, i-share ito upang paalalahanan ang mas maraming tao na tanggihan si Satanas. Naway mapasa iyo ang kapayapaan.